Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O ito mga kabunyog, mga kabayan, pinadala na ng DOE sa OMB, Office of the Ombudsman, ang mga ebidensya kontra kay Leandro Libeste. Yan po ang sabi ng Department of Energy Secretary Garin. Sabi ni Secretary Garin, sinulatan na sila ng ombudsman, sinugpi na sila. Pinapasubmit sa kanila yung lahat ng mga records ng departamento nila, Department of Energy, tungkol sa solar energy projects ni Leandro Libeste. O yan, yung mga kumpanya ni Leandro Libeste. At sabi ng secretary ng DOE, nag-comply na sila na i-turn over na daw nila sa ombudsman ang mga ebidensya. I want to discuss the Leviste solar project. Have you given documents to the ombudsman, or have they requested from you in their investigation on the failed solar projects? Yes, Ombudsman has subpoenaed many of the documents already. Over the course, hindi lang yan ngayon, for a few months already. And I'm not privy to what are the, anong inaaral nila, or basta we just follow the instructions kung anong documents na kailangan nila. So yes, we have been providing them with the documents they ask from us. Yun. Allah. Ha? Sigurado mabibigat yung mga ebidensya na yun. Mabibigat yung mga ebidensya na yun, ha? Laban dito kay Leandro Libeste. Ano yan? Ano ba ang mga nandun? Ang sabi kasi ng DOE, ang nangyari nga dito kay Leandro Libeste, nilakad ng kanyang ina na si Loren Ligarda, malakas pa sila noon kay Duterte, kay Digong. Linakad nito ni Leandro Libeste na yung kanyang kumpanyang solar sa bayan ang makakuha ng franchise galing sa Kongreso, legislative franchise. Sila yung nabigyan, yung kumpanya ni Leandro. At dahil siya ang may legislative franchise, yung mga kontrata sa Department of Energy, sila rin halos ang nakakuha, exclusive. Exclusive. Ang noon, i-develop nila ni Leandro Libeste at ng mga kumpanya niya, i-develop yung solar energy, solar industry para mag-produce ng kuryente galing sa solar. At ang mayroong noon, exclusive na pribilehiyo si Leandro Libeste, ganun ka-impluwensya si Libeste at dahil sa tulong ng kanyang ina, malakas kay Duterte. Kaya lang ang nangyari nga, hindi naman nangyari yun eh. Hindi nagawa. Yung mga terms and condition ng franchise, hindi nagawa. Yung mga yung mga kontrata sa Department of Energy, hindi naman nila nagawa. So ibig sabihin, kaya hindi natin na-develop yung ating solar industry o yung ating solar yung negosyo sa yung source ng kuryente na galing sa solar, hindi masyadong na-develop. Bakit? Exclusive nga. Binigay yung exclusive na right o pribilehiyo sa mga kumpanya ni Leandro Libeste, tapos hindi lang naman pala magagawa. Kaya mayroong pananagutan si Leandro Libeste doon. At yung mga ebidensya turn over na sa office ng ombudsman. Sabi ni Secretary Garin ng DOE, nandun na. Sabi niya, nandun na daw. Hello. So yan mga kabunyog ang nangyari. Yan ang nangyari dito. Ang mabigat dito, ayon sa Department of Energy, lahat ng ebidensya laban kay Libeste na i-turn over na nila sa NBI, sa Office of the Ombudsman. Kaya ready na yan. Ready na pag isampa ang kaso na yan. Mabigat yan. Kaya yung sinasabi ni Loren Ligarda na ang anak niya ay economic genius. Sige nga, paano niya malulusutan yung na yan? Paano niya malulusutan yung kaso na yan? At mabigat ito. Mga 10 billion daw ang involved dito. Sigurado na pasok ito sa plunder. Pasok ito sa plunder. At
Bakit paano yumaman si Leandro Libeste? Paano yumaman? Ang ginawa mga kabunyog, nagtayo ng separate company. Ang may franchise na kumpanya ni Leandro Libeste, yung solar para sa bayan. Ang ginawa ni Leandro, nagtayo pa ng separate company sa solar. Yun ay ibininta niya kay Pangilinan. Siyempre si Pangilinan, napabilib naman ni Leandro kasi may franchise. May franchise. Pero ang ibininta ni Leandro, hindi yung may franchise. Nagtayo siya ng separate company. At mahal yun ang benta niya. Parang 2 billion yata. O kaya tumubo itong si Leandro. Kaya lang, alin ang hindi niya nagawa? Ang hindi niya nagawa, yung pag-develop ng solar energy natin. Sana kung na-develop yan, sana hindi tayo nagkukulang-kulang ng kuryente. Sana mababa ang singil ng kuryente dahil marami tayong kuryente. Sa ngayon, ang kukulang-kulang Isa sanang major source ng kuryente, ang solar. Ay kaya lang hindi nga dinevelop nito ni Leandro Yung mga terms and conditions doon sa legislative franchise, hindi niya sinunod. Yung kontratang pinasok niya sa DOE, exclusive siya halos. Hindi niya rin na-comply. Paano papasok sa plunder yan? Nakalagay sa plunder yung pang-anim na type ng plunder. Yung ginamit yung impluensya. Yung kay Loren yan, ginamit yung impluensya. Para mag-unjust enrichment, ibig sabihin hindi makatarungang magpayaman. Yun ang ginawa ni Leandro. To the damage of the people of the Philippines and the Republic. So yan ang nangyari. Napinsala ang ating bansa kasi hindi na develop ang solar energy natin dahil dito kay Leandro. Yumaman siya. So ginamit nila yung influensya ng kanyang ina. Yan, pasok sa plunder yan. Okay, at tinon over na daw ng DOE ang lahat ng ebidensya. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.